pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Hari 11, 15 hanggang 18. Sinabi ng Panginoon kay Elias, "Humayo ka, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang ng Damasco. Pagdating mo, buhusan mo ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. Si Jehu na anak ni Nimsi ay iyong buhusan ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Shaphat sa Abel Mehola ay iyong buhusan ng langis upang maging propeta na kapalit mo. Ang makakatakas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu, at ang makatakas sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Gayunmay mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhod na hindi pa lumuhod kay Baal, at bawat bibig na hindi pa humalik sa kanya." Ang Diyos ng Kaligtasan. Ang Diyos ay hindi lamang nagliligtas, siya mismo ang ating kaligtasan. Noong unang panahon, siya ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Si Elias ay isa sa kanila. Dahil sa pag-uusig, inakala ni Elias na siya na lang ang natitirang propeta na tapat sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos na siya ay mag-iiwan ng 7,000 sa Israel na maglilingkod ng tapat sa kanya. Higit sa iba pang propeta na pinagsalita ng Diyos, sa mga huling araw ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, na namatay para linisin ang ating mga kasalanan at binuhay na muli at iniupo ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Awit 16, 8 hanggang 11. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. Ang akin namang katawan ay tatahang payapa. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Si Jesus ang ating kaligtasan. Ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan ay ginawa niya sa pamamagitan ng lubos na pagsusuko ng kanyang sarili sa Ama. Bago nalagot ang kanyang hininga ay ipinagkatiwala niya sa Ama ang kanyang espiritu. Siya ay muling binuhay, iniakyat at iniupo ng Diyos sa kanyang kanan sa langit at ginawang Panginoon at Kristo. Ang Panginoong Hesus ang bato na itinakwil ng mga tagapagtayo na naging batong panulungan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Galatia 5, 1, 18, 24 at 25. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, inihandog ni Kristo ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo,
kaya't ang kanyang dugo ay lumilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. Si Kristo ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Dahil sa Espiritu Santo, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin, kundi ng espiritu ng pagkukupkop. Kaya't tumatawag tayo sa Diyos, Aba, Ama. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga tagapagmana rin ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Lucas 57:57-62. Habang naglalakad sila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo." Sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya'y sumagot, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." At sinabi naman ng isa pa, "Ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko." Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Mga kaloob na tagapagsalita. Nang umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, ay nagkaloob siya ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro upang ihanda ang mga banal sa paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang tayong lahat ay magkaisa ng pananampalataya at ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang mahusto ang ating gulang ayon sa sukat ng kapuspusan ni Kristo. Ang mga tagapagsalitang ito ay sumunod sa utos ng Panginoong Hesus na humayo, gaya ng mga humawak ng araro na hindi tumitingin sa likuran. Sa kanilang pangangaral ay gumawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng mga himala. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nang siya ay muling nabuhay, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Sinabi niya bago siya iniakyat sa langit, "Hindi na aabuti ng maraming araw na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa." At noong araw ng Pentecostes, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain
at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.